Tanong ng brother natin, share any tips about preparation about OIC exam? Yung routine, ways of reviewing, and techniques about the exam. Thank you, sir. Sagutin natin yan. What's up, mga brother? Ako si G. Nandiyan sa barko. Sa pagbabarko ko, mga brother, isang beses pa lang ako nag-exam. So, ang masishare ko sa'yo ay yung first experience ko sa examination. Nung pagbaba ko ng barko, kompleto na lahat ng mga requirements ko. Tinuro ako ng STO namin o ni-refer ako sa isang review center. Dahil STO namin yon, doon ako pumunta. Pagpunta ko doon, napansin ko sa review center, bagong-bago pa, kakabukas pa lang. Wala gaanong nagre-review. Ilan lang kami, mga 7. Pero may mga pumasa na. So nag-decide ako na doon mag-review dahil bago pa. Pangalawa, mura. So ito na. Ang madalas na ginagawa ko noon, syempre, pinaka-routine, matulog na maaga. Sa review, focus. Pag-uwi, hindi na ako nagre-review. At sa susunod na naman na araw. Ang isa sa pinaka-importante sa pagre-review, mga brother, at least para sa akin, ay yung pahinga ng isipan mo. Ang ginagawa ko noon, weekdays, focus, review. Tapos, pagka mga weekends na, hindi ako nagre-review. Pahinga yung isipan para by Monday, okay na naman. Sa tips naman ng pagre-review, para sa akin, umuulan na. Umaambon. Teka lang. So, yun yung madalas kong gawin. Weekdays, review, focus. Weekends, sa oras ng mga pahinga. Hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko sa review. Dahil hindi nakakatulong yun, ipo-pressure mo yung sarili mo. Tapos, from time to time, may sinasalang na pumapasa. Nadadagdagan ako ng pressure sa sarili ko. Kasi sila pumasa, ako sana ako din. So ayun, nung time na examination day, kinabahan talaga ako, mga brother. Normal naman talaga yan sa mga first timer. First time kong mag-e-exam. At hindi lang biro na exam yun. Licensure, examination. At nung ino-audit ko yung sarili ko bago ako mag-exam, ready na ba ako talaga? At ang pinakasagot talaga, hindi. Feeling ko talaga hindi ako ready. Parang may kulang pa. Yung review ko noon, mga 2 buwan din yun, mga brother. Pero ganun yung feeling ko nung nandun na ako mismo sa araw ng examination. Yung exam ko dati, mga brother, computer-based. Noong time kasi namin, iba pagka ang exam mo, written. Kasi pwede kang mag-top. Binala ko rin dati mag-top. Pero mas nabilisan ako sa proseso ng computer-based, so hindi na ako nag-written. At nung nag-e-exam na ako, bilang ko lahat yun, mga brother. Pag lumabas na yung tanong, alam kong tama yung sagot ko at alam kong hindi. Mayroong binigay na scratch paper noon. Ang ginawa ko doon sa scratch paper, doon ko tinatali yung mga tama at mali ko. So pagkatapos ko mag-exam, alam ko na alanganin ako. Dahil binilang ko yung mga tama ko, hindi papasa. So yung iba, inasa ko na lang na sana tumama. 50-50 yun, mga brother. At nung nakuha ko na yung result, sabit nga. Sobrang saya ko. Kahit sabit yon, pasado pa rin. So ito na ang mga tips ko sa'yo sa pagre-review at pag-exam. Based na rin sa mga na-experience ko. Una dyan, focus at pahinga. Sa oras na review time, mag-focus ka. Yung cellphone mo, ibaba mo yan. Gamitin mo lahat ng powers ng utak mo sa pagre-review. Dahil mostly sa review, mga brother, lahat ng binabasa mo dyan, hindi mo talaga naintindihan niya. So madalas na nangyayari dyan, familiarity. Kakabasa mo na nakakabasa, napafamiliarize mo yung sarili mo doon sa sagot at sa tanong. Na once na nandun ka na sa examination, pagtingin mo pa lang sa tanong, alam mo na yung sagot. Familiarity yan. Bonus tip sa tip number 1, kung kaya mong maintindihan yung tanong, mas maganda. Pero based sa experience ko, hindi ko talaga naiintindihan yung iba doon. Lalo doon sa function 2, electrical, yan yung isa sa pinaka nagpapahirap sa examination. So dinaan ko lang yan sa familiarity. Tapos, pahinga. Sa oras ng pahinga, tapos ka na mag-review, magpahinga ka. Or ang pinaka-tip ko ay alamin mo kung ano yung sa sarili mo yung gumagana. May mga tao kasi kahit ibabad mo yan, kahit ilublob mo yan sa pag-aaral, okay lang. May iba namang mga tao na hindi. May mga time sila na hyper-focus, may time din sila na magpahinga. So alamin mo kung ano ka dyan. Kung nung college mahilig ka mag-aral, pwede sa'yo yun. Pero I suggest, weekends, ipahinga mo yung isipan mo. I-refresh mo yan dahil importante yon para hindi ka ma-burn out sa kaka-review mo. Tip number 2, naligaw ako.
Tip number 2, methods. Bago pa mag-exam mga brother, narinig ko na to sa mga marino. May mga times na yung tanong sa exam, hindi mo talaga alam. May mga times dyan na mga tanong sa exam, hindi mo na-review. Normal yon. Ngayon, kailangan mo dyan ay yung mga methods. Bibigyan kita ng mga method na natatandaan ko at yung mga narinig ko rin sa mga kasama ko. Una dyan, elimination method. Sa elimination method, sa 4 na tanong, at least merong 2 dyan na hindi talaga pasok na maging sagot. At sa paraan na yon, ang mangyayari, imbis na ang chance mo ay 20% makakuha na sagot, ang magiging chance mo ay 50-50 na, mas lumaki. Isa yon sa ginawa ko na nag-exam na ako. Bilang ko, yung 50-50 ko, bilang ko ang tama ko. Kaya ako nabilang yung 50-50 ko dahil gumamit ako doon ng elimination method. Isa pang method, pag hindi mo talaga alam yung sagot, pwede mo gamitan ng pinakamahabang sagot method. Kung ano yung pinakamahaba doon sa tanong, medyo malaki yung chance na yun yung sagot. Not most of the time. Okay? Gagamitin mo lang yung method na yan pagka talagang hindi mo alam. Kung ando ka na sa point, na manghuhula ka na lang. Yan ang at least 2 method na masishare ko sa'yo. Tip number 3, material. Nung nagre-review ako mga brother, hinanap ko yung materials nung pinsan ko. Dahil nag-exam na siya, matagal na. Yung mga naiwan niyang material, sinalukay ko yon. Yung iba doon, binasa ko. Yung iba doon, nagamit ko. Additional yon sa review center mo. Kaya 10. So para sa'yo, I suggest, tanungin mo yung mga kabatchmate mo. Tanungin mo yung mga kilala mo. May mga review materials ba sila? Na maaari makatulong sa'yo at magamit mo. Yes, may mga tanong sa exam na ina-update nila binabago-bago, kung ano pa man. Pero at least, may mga magkakamukha dyan. Kunin mo ang lahat ng mga pwede makatulong sa'yo. Kahit na anong materials, gamitin mo. Gumamit ka rin ng internet. Kung ayaw mo magpahinga at gusto mo mag-review ng mag-review, para sa tingin mo may assurance ka, pwede mong gawin yan, brother. Review materials. Yung ibang mga marina dati mga brother ay ginagawa, pag may plano na sila na mag-exam, pagbaba nila, pag ginagawa nila, yung mga review materials, binadala na nila sa barko yan. Nagre-review na sila in advance. May mga marino na nag-exam na hindi nag-review center. Ngayon sa mga review center naman, hindi ko masasuggest sa'yo kung saan ako nag-review dahil sarado na nga yung brother. Matagal na panahon. So, may isasuggest na sa'yo ako na isa. At actually, kahit saan naman, okay. Basta ang point, mag-review ka. Kahit self-review eh. Dahil ang point, nag-try ka. Marami ang mga marino mga brother na hindi na talaga nag-try mag-exam. At I suggest talaga mag-try kayo kasi sayang eh. Ang pinakapunan natin sa pagbabarko, panahon at oras mga brother. Mas okay na yung alis ka, lalayo ka ng Pilipinas tapos compensated na mabuti yung oras mo, dugot pawis mo, di ba? So I suggest mag-try kayo, lalo sa mga wala na sa isipan nila yan. Kung gusto nyo mag-review, I suggest sa Compman, okay? Pag pumunta kayo doon, pag nagtanong kung sino nag-refer sa inyo, sabihin nyo, ako. Pwede ba yun? Kalaban kasi natin dito mga brother, isipin natin, merong isang hulmahan sa pagre-review at pag-exam. Walang ganon. Para sa akin, nakadepende yan sa kung anong personality mo bilang tao. Ano yung style mo sa pag-aaral? Anong style mo sa pagre-review? At least ito mga na-share ko sa'yo, yun yung gumana sa akin. Sa inyo naman, sa mga mag-exam at kukuha pa ng exam, hanapin nyo kung ano talaga yung gumagana sa inyo. At sana nakatulong itong mga payo ko sa inyo. Good luck sa mga magre-review at good luck sa mga mag-exam. At isang paalaala, walang problema yung pumasakay. Ang pinaka-problema dyan, pag bumagsak ka. So ito yung paalaala ko sa inyo. Pag bumagsak ka, okay lang yun. Hindi mo pa oras yan. Subok ulit. Huwag kang madadala na, oy, bumagsak ako, ayoko na. Huwag ganun. Unlimited tries yan. Sumubo ka ulit sa sunod na baba mo hanggang madali mo na talaga. Ayos ba? Nga pala may ginawa ang grupo bago Marino Fleet. Sali ka na dyan. Ang link nasa comment section. Yun lang. Mura!